May kilala po ba tayo o baka tayo mismo nararanasan natin 'to? Pagkatapos po ng trabaho o ng school, pag-uwi sa bahay, parang passenger lang sa sariling sasakyan o bahay. Yung mga magulang, tinatanong ka kung kumain ka na ba? Sagot mo lang oo. Yung kapatid o anak, naglalaro, dededmahin lang. Tapos mapapansin nyo, ang dami niyong gamit, pero yung usapan nyo, puro bayad, utang, o gawin mo yan. Saan na po napunta ang saya at lambing? Ating pong pag-usapan, paano naging strangers ang magkakapamilyang dati ay sweet naman at masaya naman. Pero ngayon ay unti-unti nang lumalabo. Sabi po sa Genesis, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Sabi po sa Genesis 2:24. Kailan po sinulat ng mga talata na ito? Ito po ay pinakaunang utos tungkol sa pagpapamilya. Mula pa sa aktong simula ng panahon, isinulat ni Moises 1,500 before Christ. Saan? Sa Garden of Eden. Noong likhain ng Diyos si Adan at si Eva. Bakit ito sinulat? Gusto po ng Diyos na ang pamilya ay isang unit lamang. Ibig sabihin, iisang puso, iisang layunin, at nagmamahalan. Hindi po pwedeng magkanya-kanya o magkakalayo ng loob. Ito po ang original design ng Diyos para sa atin. Nais ko po na tandaan natin itong dalawang bagay na ito. Una, ang pamilya ay team, hindi competition. Dapat po lagi tayong magkakasama sa problema. Hindi ako, kundi tayo. Sa parents, mahalin at igalang natin sila dahil sila ang pundasyon natin. Sa ating pong asawa, sa ating partner, hold fast. Ibig sabihin, kumapit. Huwag bibitaw kahit anong bagyong dumating. Tayo pong mga anak, intindihin po natin na mahigpit man minsan ang ating mga magulang. Pero part po talaga ng kanilang disiplina yon sa atin para maging matagumpay ang pamilya. Kaya po, maging perfect team po tayo. Pangalawa, ang pagmamahal ay kailangan ipadama. Hindi lang isipin. Wala lang yan sa isip, dapat nararamdaman. Marami po tayong mahal. Pero minsan, nahiya tayong magsabi o magparamdam. Mahirap ba naman sabihin yung I love you? Kaya dapat sanayin natin sarili natin sa mga salita na yon. Magsabi tayo ng salamat, sorry, yakapin po natin sila, kausapin ng masinsinan, alisin po natin ang pride at init ng ulo sa loob ng bahay. Ito po ay para sa lahat. Ang bahay po dapat puno ng pagmamahalan, hindi puno ng katahimikan at tampuhan. Sabi po ng isang quotation, family is not an important thing. It's everything. Sabi po ni Michael Fox. The love of a family is life's greatest blessing. Mga kapatid, sa huli, hindi yaman o laki ng bahay ang mahalaga. Ang pinakamalaga po ay pag-uwi natin, may taong naghihintay sa atin, may nagmamahal sa atin, at may tatanggap sa atin kung sino ka. Kaya po habang magkakasama pa tayo sa ating pamilya, sa ating bahay, ayusin natin ang relasyon. Balikan po natin yung mga sweetness moment nating magkakapatid, magkakapamilya, at pagtibayin ang pagmamahalan. Iniimbitahan ko po kayo na manalangin kasama ako. Hawak po natin ating kanang kamay sa dibdib, mag-pray po tayo. Panginoon, salamat po sa aming pamilya.
Patawarin niyo po kami kung nagkakasala kami minsan sa kanila. Lord, turuan at tulungan niyo po kaming maging isang mapagpakumbaba at maintindihan sa aming pamilya. Pagpalain niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.